What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala. And for today, yung pag-uusapan natin is all about play to earn. So, ang pangalan ng project na to is Crypto Mad Racing. So, sa Crypto Mad Racing is under testnet siya right now sa Binance Smart Chain. As you can see, ayan nga, naka-testnet ako, no? So, you can see, ito yung BSC testnet natin. Tapos, meron akong 3,000 MADC tokens. So, ito guys, kailangan natin ng para mga sasakyan dito. Hindi pala parang. So, kailangan natin mga sasakyan dito. Mag-mint tayo. Pero bago ko pakita sa inyo yun, gusto kong bigyan ng overview kanilang mga details sa white paper. So, first is yung kanilang token. So, meron silang dalawang token dito, which is yung mismong utility token nila and yung mismong governance token. So, si MADC, so yung MADcoin. So, yun yung malilist sa DEX natin or mga decentralized exchange. Tapos, si gas token naman is yung parang utility token nila or in-game token lang nila. So as you can see, ito yung ifa-farm natin, yung gas token. Tapos yung 40 gas tokens na yon, kapag nakaipon tayo is pwede natin ipalit sa MADC token na 1 yung equivalent niya. So as you can see, ito yung conversion rate niya. 40 gas token is equivalent to 1 MADC token. And ulitin ko guys, yung MADC token, ito yung magkakaroon ng pre-sale and ito yung malilist sa mga decentralized exchange like PancakeSwap. Tapos yung gas token natin is in-game utility token lang siya. So next is yung kanilang box rarity. So meron silang apat. So common, rare, epic, and legend. So hindi sure na makakuha ka ng epic kapag nag-open ka ng epic, and then hindi rin sure na makakuha ka ng legend kapag nag-open ka ng legend box. As you can see, mas tumataas yung presyo niya, mas tumataas lang din yung mga chance na mga makuha ka ng high rarity. As you can see dito sa legend box, ang presyo niya is 60 MADC tokens. Tapos ang legend na rarity probability niya is 25%. So 1/4 na pwede ka mag-open ito, tapos pwede ka makakuha ng legend na NFT. Kapag naman common box guys, hindi ka pwedeng makakuha ng rare, epic, tsaka legend. So as you can see, ang pinakamataas lang dito is uncommon, which is 5% lang. Tapos guys, yung mga different rarity ng sasakyan natin is pwede rin natin silang i-upgrade. Gagamit tayo dito ng ating utility token. So ito yung nafa-farm nating token sa loob. So may use case na agad siya. So pwede natin siyang gamitin pang upgrade ng ating mga cars. As you can see, yung common cars natin kapag ka level 1 is 95 gas yung kailangan mo. Tapos kapag ka legend, mas mataas yung gas token na kailangan mong gamitin pang upgrade. Pero at the same time, mas mataas din yung nafa-farm niyan na mag-gas token sa loob. So as you can see, ito yung ating mga level. So level 0, ito yung mismong na-mint natin. So kapag i-upgrade mo siya sa level 1, so for example, ito yung common cars natin. So level 0, kaya nyo mag-farm ng 95 to 105 gas token per day. So kapag i-level mo siya up to level 1, so kailangan mo is 95 gas token. So I think unang araw pa lang kaya mo nang mag level 1, no? So kayo nang bahala if gagamitin nyo siya pang upgrade or pwedeng itipin nyo na rin siya agad. So syempre, katulad ng sabi ko, higher rarity, mas mataas yung gas token na nafa-farm per day, pero guys, at the same time, mas mahal din yung mismong entry price niya kapag mag-mint ka ng higher rarity. So next naman is yung kanilang play mode. So meron silang tatlo, which is yung expert mode, autopilot, and race all. So sa race all, hindi ko sure kung paano siya gumagana, pero wala pa tayo masyadong details dyan kasi testnet pa lang tayo right now. Pero right now, ang kaya natin subukan, I think, is yung expert mode and yung autopilot. So expert mode, kailangan mong laruin yung manually, yung mismong cars natin. So actually, hindi ko pa ito natatry and gusto ko matry to for the first time kasama kayo. Tapos yung autopilot natin is AI lang yung gagamit or gagalaw ng mismong cars natin. Pero yung mismong rewards mo is pwedeng mabawasan ng up to 5%. So maganda to kapag busy ka and madami kang NFT, autopilot na lang piliin mo para hindi masyadong aksayado sa oras mo kada araw. So lastly, yung withdrawal system nila. So ito yan. So meron sayong tax, no? So nagde-decrease siya per day. So day 1 natin 75%, day 2 50% na lang yung tax. Tapos day 3 40, day 4 30 hanggang day 7, which is 5% yung tax natin. So yun na yung lowest. After day 7, pwede ka na mag-withdraw para 5% na lang tax. Pero syempre guys, kung mataas naman yung token at that time, pwede na kayo mag-withdraw ng mataas, lalo na kung makaka-ROI kayo agad. Kasi guys, yung mga ganito mga play to earn, dapat nating i-secure agad is yung ating ROI. Tapos guys, ang sabi nga pala nila dito is you can only withdraw once a day. So gaya ng sabi ko, no, so kanya-kanyang technique yan. Pwedeng mag-withdraw ka agad sa day 4 mo kung tingin mo mataas na yung token at that time and naka-peak na siya.
And if tingin mo naman malakas yung potential ng game tapos magpipick pa siya, pwede ka mag-withdraw sa day 7 which is 5% lang yung tax natin na matitira. Tapos syempre after mo mag-withdraw, uulit-ulit sa day 1 yung mismong tax mo which is 75%. And syempre guys, bago pakita yung mismong game sa kanila which is yung testnet nila, no, gusto kong i-promote itong kanilang Glim. So ang Glim contest nila is mag-end after 6 days. So 7 days lang to. So nag-start to kahapon. So meron tayo iba't ibang ways to enter. Syempre una yung gagawin is submit nyo yung BSC wallet address nyo. So ito yung magiging whitelist natin kapag in case manalo tayo. So chance to para ma-secure yung whitelist spot sa token pre-sale nila sa Pink Sale. So if ever interested kayo, no, sumali kayo sa kanilang Glim contest, tapos yun nga, secure yung whitelist spot. So ang ginagawa ko sa mga ganito guys is sinasecure ko yung whitelist spot. So sumasali talaga ako sa mga Glim contest. So kapag nanalo ako, na whitelist ako, tsaka ako iisipin kung talagang papasok ako dun sa mismong project. And syempre, i-manage ko yung risk ko, magko-compute ako ng mga funds ko. If ever may extra ako, yun lang yung pinapasok ko talaga sa mga play to earn. So yun guys, going back dito sa kanilang main website. So ito yung testnet natin. So tatry ko na siya right now. As you can see, pakita ko ulit. Ito yung MADC token ko, 3,000. So try nating mag-mint. So common, rare, epic. So try natin yung legend. Mag-mint tayo ng legend. So clinic ko yung legend. Tapos syempre may gas fee tayong babayaran. So sign in lang siya ata. Kapag atag dito, testnet. So try natin. So I'm not sure kung ano nangyari. So loading cars, please wait. So nomad cars. So try ulit natin. Click natin tong ayan. So hindi pa pala ako nakapag-sign kanina. So syempre kailangan mag-sign once kapag punta ka sa kanilang website. So yan, confirm natin. So try natin mag-mint ng kanilang NFT. So 25% guys yung chance maka-legend tayo dito, no? So the rest, mas mababang rarity. Pero syempre, mababa naman yung common na chance dito. So check ulit natin. So you can see, ayan. So walang common dito. Ang lowest is rare, which is 20%. Epic naman natin is kalahati, no? 55%. Legend is 25%. So medyo matagal lang. So I think naglo-load pa ata yung mismo transaction. So tapos naman na yung transaction natin, no? Transfer with fee. So medyo mabagal lang. So balikan ko kayo para makita natin yung na-mint nating NFT. So yun guys, as you can see, may lumbas dito, no? So click natin to para ma-reveal daw. So unusual lang kasi chest yung nakalagay, no? So epic yung nakuha natin. So try pa natin mag-open ng iba pa. So 3,000 yung ano natin, no? Tokens natin. So ang gawin ko dito, so nabawasan na siya 2,4. Mag-mint ako ng mga 3. Try natin. Kapag kasi 5 guys, mamamax ko na siya. 5 yung max na legend na kaya kung open sa ano eh. So try natin check ulit yung upgrade. Try rin natin mag-upgrade para ma-experience natin yung mga feature ng kanilang testnet. So try naman natin yung epic. Open tayo ng epic. So gagawin ko, mag-open ako ng 2 epic tsaka 2 legend. Tapos upgrade natin silang lahat. So yun guys, going back. Tapos na tayo mag-mint. And then hindi ko pala ma-upgrade to guys. Tapos ang inopen kong boxes is 4 na legend tapos 2 epic. So total of 3,000 MADC tokens. Kaya naubos yung token natin. So right now, tatry natin laruin siya. So isang legend lang yung nakuha ko. So click lang natin to. As you can see, pag kiniklik ko, nag-ready siya. Then pag hinover mo, makikita mo kung ilan yung kaya niyang i-farm na gas per day. So nakalagay dito is 950 to 1,050 dito sa epic. Sa legend naman is 2,280 hanggang 2,520. So try natin tong legend. And then ang try natin is yung expert mode, which is yung tayo magko-control. So guys, I think medyo buggy pa yung laro nila kasi nga testnet pa. So nung clinic ko yung legend ko tapos play ko siya kanina, nag-ano agad na tapos agad yung laro kahit expert mode yung trinay ko. Tapos minakuha ko agad na gas token. So dapat kasi sa expert mode is tayo magko-control. Pero hindi ko alam kung ba't ganun nangyari. So try natin sa epic tapos try natin yung autopilot. So as you can see, ito yung autopilot. Tapos medyo mabilis lang yung game guys. Ang alam ko lang So try natin click to. So kanina guys yung expert mode sobrang bilis lang. Itong autopilot mas matagal pa nga to laruin. So I think ito yung timer. So I think pag naubos to, tapos na yung game natin and then makaka-collect na tayo ng gas tokens. So hindi pala guys, nagkamali ako. So ito pala yung natin, yung speed natin. So yung gameplay nito is hindi ko alam kung hanggang kailan. Kasi guys, nakalagay naman yung kaya niyang i-farm everyday.
So itong gas token siguro pag na-reach niya yon, yung parang estimated amount na gas token na kanyang i-farm is tapos na yung mismong laro. So guys, as you can see, natapos na yung laro natin. Tapos, nung sa bandang huli, medyo pumagal yung sasakyan natin. No? Tapos yun, nahiminto na siya. Tapos may nakuha tayong 1,050 na gas tokens. So, dapat mag-add yan dito sa atin. So, ayan, as you can see, meron tayong 3,570 na gas tokens. Tapos, try natin mag-upgrade. Kasi nakalagay dito is, ang kailangan natin sa legend is ito, 1,280 para level 1. So, try natin upgrade siya. So, hindi siya pwedeng upgrade pala kapag ka-cooldown yung mismong kotse mo. So, try natin dito sa Epic, upgrade natin siya. Yan. So, spend tayo ng 950. So, mas babay upgrade kasi pag Epic guys. Ito, 950. So, try natin hanggang level 3 if kasha, no? If hindi kasha, hanggang level 2 try natin. So, yan, level 1 na siya. Mas mataas na siya, no guys, as you can see, Epic 1,100 na yung kanyang i-farm. Ito 950. Yan. So try natin i-upgrade pa ulit. Check lang natin kung gumagana talaga yung mga functions nung mismong testnet nila. Yan guys, no. So tapos na natin siya upgrade up to level 2. Tapos sa level 3 kailangan mo ng 278. Try natin maglaro ng isa pang Epic. Ito, laruin natin to. Pakita ko guys yung expert mode. So yan, as you can see, medyo bagay yung expert mode nila. Kanina natapos siya agad eh. Pero ito guys, hindi siya natapos agad. So ito guys, yung expert mode. Ayan, so bug nga siya, no. So natapos agad yung expert mode kahit hindi ko siya kinontrol. Tapos yan, naka-farm ako ng gas tokens. So sa testnet, I think yun yung kailangan na lang ayusin. Tapos yung kanina hindi natin nilalaro, nasaan yung hindi pa natin nilalaro. Eto, upgrade ulit natin siya. Try natin i-level 3. Ayan, so kailangan 1278. Ayan guys, level 3 na, no. So I think yun yung max level, no, level 3. Pag click natin upgrade, 0 gas token to level up your car. Try nga natin. Check natin kung ano mangyari. Error buying house. Not sure bakit house nakalagay, no. So ayan, as you can see, level 3 na siya. Tapos ang kaya ko lang i-farm dito is around 1,500 hanggang 1,650 na gas tokens. Pero yung nagastos ko sa gas token is medyo malaki rin. Compute nyo rin yung ROI nun, no, in case na mag-upgrade kayo. So try nating expert mode ulit for the last time. If buggy pa rin talaga. So as you can see, medyo nalalaro ko naman yung expert mode. Tapos check na lang natin kung magbabag pa rin siya. So medyo mabilis siya, no, kasi nga in-upgrade natin yung sakay natin. So ganun pala yun. So accelerate lang natin. Naka-arrow lang ako, naka-press lang ako ng arrow. So yun lang yung pinagkaiba ng expert mode tsaka ng autopilot. So yung autopilot, yun nga, automatic na siya, hindi mo na kailangan laruin. Ito naman kasi, pwedeng wala kang ma-miss na gas tokens na mapupulot, no, kasi pagka yung autopilot, baka minsan hindi niya mapulot yung ibang gas tokens. So medyo inconsistent siya, no, kasi kanina medyo baggy yung expert mode, pero right now parang medyo gumagana naman siya ng maayos. Ayan, so report na lang natin doon sa developers. So check nila kung okay ba talaga siya. Pero at least guys, no, yung minting nila tsaka yung upgrade, working naman siya smoothly para sa akin. So yun, so sana maganda yung maging economy nila. So ulitin ko lang, yung mapafarm natin dito is gas tokens. Tapos yung mismong token na ililist sa mismong decentralized exchange or yung may mga ano talaga, no, gagamitin ng pink sale or I mean magpe-pre-sale is yung MADC token. So yung gas tokens natin, pwede natin siyang ipalit sa MADC tokens, which is my ratio ng 40 gas tokens is to 1 MADC tokens. So yan, medyo baggy pa rin talaga. As you can see, hindi naman ata ako naka-farm ng 1,651 pero nakuha ko siya 1,651. Yan, so sana ma-fix na lang nila yon. Pero wala namang kaso sa akin yun kasi parang click to earn lang naman din. Yung animation lang is yung mismong paglalaro. So guys, paalala ko lang bago ko tapusin yung video is yung kanilang Glim, which is ongoing right now. Tapos mag-end na siya after 6 days, which is around 1, 2, 3, 4, 5, 6. So Monday so 14 or 15 mag-end, no, April. So I'm not sure kung updated yung time nito. So try natin refresh. So nakalagay kasi 6 days. Pero baka kasi 8 AM siya. So baka 1, 2, 3, 4, 5, 6. So baka 8 AM ng Monday. So I'm not sure. Pero yun nga, sali kayo sa Glim contest nila if ever interested kayo makakuha ng whitelist spot dito sa MADC token pre-sale sa pink sale. By the way guys, sumali rin kayo dito sa kanilang Discord channel or server, which is ililive ko na lang sa ating description box. So sobrang early pa dito and hindi pa masyadong maayos yung Discord channel nila. And yun nga, if ever tatalpa kayo dito or mag-invest kayo, make sure lang na kaya nyo mawala yung i-invest nyo. And then I think yun lang muna para dito kay Crypto Mad Racing. If ever mag-mainnet sila, i-update ko na lang kayo. And if ever sasali ako sa pre-sale nila, magpo-post na lang siguro ako sa aking Facebook. Kaya make sure naka-follow kayo sa aking Facebook and TikTok. If ever mga quick updates ako, doon ako nagpo-post. Yun lang guys, and see you sa ating next video.